5, sumampalataya ka na sa totoo at sa katotohanan ng salita ng Diyos, kapatid. Ang tahanan mo ngayong 2025, kahit hindi ka naghanda ng marami sa nung bagong taon, kahit hindi ka nagpaputok ng kung ano-ano, kapatid, sapagkat si Jesus pinapasok mo sa buhay mo, ang 2025 mo ay magiging prosperous. Ang 2025 mo ay magiging punong-puno ng pagpapala. Kapatid, nasa Diyos ang pagpapala, wala sa tao. Kaya ito yung mga taga-LA, napahiya silang lahat. Akala nila sapagkat sila ay mga artista, akala nila sapagkat sila ay mga sikat at may mga malalaking mansyon, akala nila kaya na nilang kalabanin ang Diyos. Subalit lumabas na sila ay mga hangal sapagkat sa isang iglap ang kanilang mga mansyon ay natupok, ang kanilang mga pera ay nangawala, ang kanilang kasikatan ay bumagsak. Kapatid, kapag ikaw may Kristo sa buhay mo, sikat ka sa Diyos. Kapag si Kristo pinapasok mo, kapatid, masikat ka pa sa pinakasikat sa mundong ito, sapagkat ang Diyos pinapasok mo sa buhay mo. Si Jesus Christ ang papasukin mo dyan sa buhay mo. Si Jesus Christ ang iiduluin mo sa buhay mo. Huwag yung mga artista, huwag yung mga nasa showbiz. Kapatid, ang mga yan namumuhay sa kasalanan, tapos iiduluin mo. Kapatid, matatransferan kanila ng kanilang espiritu ng kasalanan. Ang iduluin ng tao ay si Jesus Christ, sapagkat si Jesus Christ ay dapat lang i-idolize sapagkat siya ay Diyos. Amen. Sapagkat siya ay Diyos at Panginoon, at dapat lang siyang sambahin ng tao. At ang hindi kumikilala sa Kanya bilang Diyos na bumaba sa lupa ay hindi rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat isa lang ang susi, isa lang ang pinigay ng Ama na susi para ang tao ay maligtas. At ito'y walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya pag narinig mo ang pangalan ni Jesus Christ, sabihin mo sa puso mo, Amen. Praise the Lord. Amen. Lord, you are great, you are good. Merong isang kwento mga kapatid. Merong isang tao, merong isang hari. Ang sabi niya, merong isang katiwala na laging sinasabi, God is good. All the time, and all the time, God is good. Kaya itong hari na to ay pumilip sa kanya at lagi siyang sinasama ng hari. Subalit isang araw, ang hari ay napunta sa isang lugar kung saan yung mga cannibal ay nahuli sila. Lahat ng kanyang mga assistant, mga alalay ay kinain ng mga cannibals. Subalit siya ay hindi kinain ng cannibal sapagkat naputol yung kanyang kamay. At dahil dito, sabi ng mga cannibals, pauwi na yan, palayain na yan, sapagkat hindi siya karapat-dapat na i-sacrifice sapagkat may putol ang kanyang kamay. At pag-uwi niya sa bahay, naalala niya yung kanyang alipin na lagi sinasabi, God is good and all the time, God is good. At nung makita siya ng kanyang alipin, sabi sa kanya, God is good and all the time, God is good. Sabi nung hari, bakit po ba lagi sinasabi, God is good all the time and all the time, God is good? Ganong ako'y naputulan na ng kamay. Alam mo ba, sabi nung alipin, alam mo ba, mahal na hari, no ako'y yung pinakulong, hindi ako nakasama sa inyo doon sa gubat. Kung ako'y nakasama doon sa gubat,
baka pati ako ay napatay na ng mga cannibals. Dahil hindi ako nakasama, hindi ako nakain ng cannibals, at ikaw ay hindi ka rin kinain ng cannibals sapagkat naputol lang yung kamay. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, God is good all the time, and all the time, God is good. Amen. Kaya po mga kapatid, patuloy tayo makinig ng salita ng Diyos. Bago ko bigay yung microphone kay Pastor, ay pwede po ba sumunod kayo sa panalangin? Sabihin po natin lahat, Panginoon, Amang nasa langit, Ikaw ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami sa paglaban namin sa iyo, sa pagmamatigas ng aming mga puso laban sa iyo, at minsan hinahamak ka pa namin. Patawarin mo ang aming kamangmangan, patawarin mo ang aming kahinaan, patawarin mo lahat ng aming kasalanang nagagawa araw-araw. Sa dami na ito, Panginoon, hindi ko na po kaya pa maisa-isa. Nilalahat ko na po ang mga kasalanan. Hinihingi ko ng tawad sa iyo sa mga sandaling ito. Patawarin mo po lahat ng mga kasalanan ko. At salamat po, ako'y sumasampalataya, ako'y iyong pinatawad. Kaya naman po, pinubuksan ko aking puso, pinapapasok kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon tagapagligtas ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ko. Pumasok ka, Panginoong Yesus, sa buhay ko, sa puso ko. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, salamat po, aming Ama. Ako iyong pinatawad, nilinis, tinanggap bilang anak, niligtas, at isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kaya naman, ang lahat ng kapurihan ay binabalik ko sa iyo. Tulungan mo lamang po ako mula ngayon kung paano ang gagawin ko upang lalo pang mapalapit sa iyo, sapagkat alam ko, Panginoon, babalik na ang Panginoong Yesus sa mundong ito, sapagkat ang mga signs ay nasa amin ng harapan. Tulungan mo kami kung paano maghanda araw-araw sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ito po ang aking samot talangin. Tayo po lahat magsabi ng Amen. At ngayon po, ibibigay ko yung